makapatago yan eh. Sir, can you categorically deny na may 2 million pesos Christmas bonus po? I don't think everybody got 2 million. Okay? Magandang araw mga kababayan. Bistado po ang kasinungalingan ng mga taga-House of Representatives dahil isa po sa kanilang kasamahan sa mga magnanakaw ay kumanta. Kinanta po at sinabi ni Representative Puno na totoo pala itong Christmas bonus, itong bonus na umano na nagkakahalaga ng 2 milyon ay depende pa kung gaano kalaki ang iyong distrito. So, ibig sabihin, yung nakukuha nila na MOA, ito yung maintenance and operating expenses, ay depende pala sa laki po ng kanilang distrito. At ngayon, nanggigigil po itong si Atty. Rowena Guanzon. Dahil ayon po kay Puno, pati daw po yung ginagastos sa mga Christmas party ng barangay, invitation sa kanya, at kung ano-ano pang event na kanyang pinupuntahan, abay, dito pala nanggagaling sa pera po na nakukuha nila bilang MOA. Imagine mo ha, pera ng taong bayan ay ginagamit ng mga gagong ito para sa kanilang personal na interest at pagpapalakas sa mga barangay official at sa bayan-bayan. Naku po, pakinggan natin ang banat ni Ms. Rowena Guanzon. Ano sabi ni Puno? Alam mo, nagbabayad ako ng taxes dyan sa province ng Rizal. Kaya sa maloob ko dyan sa mga congressman na gaya ni Puno eh. Ang sabi niya, yung 2 million daw nila na Christmas bonus, ay para daw yun sa kanilang mga Christmas activities, pa-party. Grabe, ang kapal ng mukha mga kababayan po natin. No? Ang kapal ng pagmumukha, imagine mo ha, pera ng taong bayan ang ginagamit nila ha, sa kanilang personal na interes. Pera ng tating mga Pilipino ay nilulustay ng mga taong ito para sa kanilang personal na kasiyahan. Kaya siguro wag tayo magtaka, hindi tayo magtaka kung bakit yung anak ni Rapi Tulfo ay gumastos ng milyon-milyon sa 2 araw na birthday celebration. Si Rapi Tulfo ay nagbibigay ng 200 kaw, 300 kaw, di umano na tips doon sa mga magagandang chicks. Kasi pera ng taong bayan. Kaya hindi po sila nanghihinayang. Kaya pala yung mga anak ng mga kongresista, mga Nipo Bibis, gumagastos ng 300,000, 700,000 sa isang kainan lang. Kaya pala ang palasyo, no? Walang pakundangan sa pag-order ng Alaskan King Crab at kung ano-ano pang celebration ang kanilang ginagastusan ng 100 of billion and billion of pesos. Dahil pera ng taong bayan. Kaya pala, itong si Lisa Tanas, every Saturday ay nagkakaroon ng libreng pa-concert para sa kanilang pamilya dyan sa Golden Verge sa Malacanang. Pera ng taong bayan. Kaya nakakagigil po kung sino man ang gumawa nitong MOA na ito. Nakakagigil nga po kung bakit wala o manong lehitimong resibo itong MOA na ito. Kundi tinatawag lang po nila is liquidation by certification. Okay na. Nak ng baka. Tuloy tayo. Sa mga barangay captain, mga anak ng anak ng pating. Pati ba pang Christmas party dyan sa mga barangay captain? Anak ng buhaya. Hindi po anak ng pating. O, kami pa mga taxpayer ang sumasagot dyan. Di ka nahiya. Takbo-takbo ka congressman, wala ka sariling pera mo dapat ginagastos mo sa party mo. Dapat itong mga congressman na to, i-disallow ito ng COA eh. Tama. Gusto ko ako mag-chair ng COA sa sunod na administrasyon. Iyon. Pang-repando yan, mga hayop kayo. Nanakaw. New Year eh. Enjoy kami. Grabe, no? Kaya tama, no? Kung ako, tatanungin, tama. Dapat ito maging head ng COA, si Atty. Rowena Guanzon, para habulin sila. Putangin na magnanakaw mo. Paglalaban sa inyo, fight lang kami. Lalabanan kayo ng mga tao. Lalabanan kayo. Dahil salamat sa Diyos at may social media. Kaya mga kababayan, huwag tantanan itong mga congressman na mga soli nyo yung pera namin. Grabe po, mga kababayan po natin, no? Ultimo pa-party-party nila galing sa pera ng taong bayan. Totoo ba yung sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon? Okay, tingnan natin mga kababayan, no?
hanapin natin yung sinasabing video kung saan may pag-amin nga po na ginawa ang magnanakaw. Ito sinasabi natin na yung isda, ikaso buhaya ito, ibahin na natin. Ang buhaya po hindi nahuhuli sa buntot. Ang buhaya po ay nahuhuli sa bunganga. Ito, yung pag-amin ng isang buhayang matanda. Okay? Now, yung mga bonus-bonus na yan, Buhayang matanda, hindi makunat na palang putyang ino. you would have to go into each individual case because I know there is no general policy on that. Walang allocable. Sigurado ba yan? Hindi. Ang dami nga nagre-reklamo. Tsaka muna, ang dami kong re-recommenda, hindi na-approve. Baka hindi maganda yung re-recommenda mo, kaya hindi na-approve, di ba? Or, baka sumobra. But, Hindi na-approve yung nire-recommenda mo kung ikaw ay hindi kalyado. Pero ikaw kalyado, protektahan mo si Bangag, pero protektahan mo yung liderato ng House of Representatives na alam mo naman kasabwat mo sa isang kasindikatuhan, sigurado approve ka. So, yan ang kalakaran dyan. And tingnan mo naman, no? Kung talagang gusto nila malaman ang katotohanan, ngayon, ang isang batang congressman, si Congressman De Veste, na saan gusto niya po ikanta ang katotohanan, nilabas yung cover files, which is involved. Yung kasamahan niya ng mga gurangse, matanda na, bitiranong buhaya sa Kongreso, ito ngayon gusto siyang ipa-ethics complaint. Di ba? Ito kasi umamin ng bobo na to what is important is, the last say is not with us. Kami, nagre-recommend kami, nagsasuggest kami ng mga project, agencies ang nagde-decide. Tinawag kasi yung insertion. This is insisting na insertion. Agency yung nagde-decide, syempre, kasabot na po nila yan. Mga kababayan natin. So, in your proposals, Well, again, sometimes, when we don't know what we're talking about, we will say things, no? I mean, I don't think he knows exactly what an insertion is and what's the difference between an insertion and an amendment. Diba? Hindi maging congressman yan, hindi magbubulgar yan. Basta-basta kung... An insertion and the things he's talking about now. And it's not fair for somebody to blanket accuse everybody. Alam mo, sabihin, hindi, actually, lahat ng congressman may insertion. Kasi nga, lahat ng congressman, hinihingian ng rekomendasyon dyan. So, pa yung fair na trabaho? siyempre, trabaho ng congressman yun. Sino bang tatanungin So, inamin niya na siya po ay gumagawa ng insertion. kung hindi ang congressman? Hindi ba? So, and then again, kahit mag-recommenda yung congressman, hindi yun ang final decision. Kaya hindi yun talaga amin. Di ba? Nagsasuggest kami bilang mga kinatawan ng aming mga distrito. That's our job. So I don't know what he's talking about. And sabi po niya, balak mo po niya mag-privilege speech sana ngayong hapon sa session. Nako. Papayagan daw ka. Naku, wag niya na munang sayangin yung oras namin lahat kasi alam na namin lahat ng mga pinagsasabi niya. Hindi na Natatakot na mag-privilege speech. Ito si Leviste. namin kailangan ma-lecture niya kasi di pa naman niya naintindihan lahat eh. Di ba? Alamin muna niya bago siya mag-lecture dyan sa privilege speech dahil importante yung gagawin natin ngayon. Susuriin natin ang GAA, titignan natin kung matatapos siya. Ngayon, kung mga 4-5 oras yan, hanggang midnight tayo kunyari, mga For this requirements, for this requirements. well, Christmas party ka sa mga barangay captain mo, Balikan natin, health yung mga putante. Ito na mga kababayan po natin Okay. Ito yan umamin ang gago na yan. Ako, 500,000 yung inaalaga ako sa distrito. Hindi dapat maging pareho ako sa yung isang distrito na 200,000 lang. Baka hindi pa. So, mukhang napanganak na dahil that would be 21 years ago. Pero noon pa yan. Noon pa yan. Hindi bago ito. Nag-iba lang yung numero kasi inflation, etc. Pero this is an old practice. I don't know why they don't research it eh. Sir, meron daw pong, may sinabi si Luis again na 2 million pesos daw po yung Christmas bonus bawat kongresista. Ewan ko siya, tumanggap siya ng 2 million, Pero ang ganito ang sistema dito, may sweldo kami. Ang sweldo Una, hindi niya po dinideny. Pangalawa, sinasabi niya, iwan ko, tumanggap siya ng 2 milyon. Ito yung kanyang paliwanag. Inamin niya nga talaga. namin sumusunod sa pay scale ng gobyerno. Mga 240 amount yata, gano'n. 300K daw sabi niya. O baka gano'n. Hindi ko masyadong maalala, no? But then we get, kumbaga, a district operating fund, no, which everybody also gets, no? And then, kung minsan there are additional activities in the district, you can request, and the House leadership sometimes will grant you your additional activities, bigger pa ba? Mas marami yung mga putante. Ako, 500,000 yung inaalaga ako sa distrito. Hindi dapat maging pareho ako sa yung isang distrito na 500,000 daw po ang kanyang inaalagaan. Ano yon? Hito, tilapia, gago. Naalagaan, alam niyo ibig sabihin ng inaalagaan, mga kababayan. Tuloy-tuloy ang kanyang panunuhol dyan para hindi po bumitaw sa kanya. Yun ang sinasabi niyang pag-aalaga. At ang gamit niya
sa pag-aalaga, sa pagpipid nitong kanyang mga sinasabing 500,000 na mga alaga ay pera ng taong bayan. 200,000 lang ang residente, di ba? So sometimes they will make adjustments like that. Pero hindi sa amin pumupunta yon, number one. Number two, pirmado kami. Niresibo namin lahat yun. Okay? Walang cash na lumalabas sa sinasabi niya mga bundles of cash. Hindi ko alam kung ano yun. Kasi there's accounting eh. Alam mo yun? Kaya hindi pwedeng makapatago yan eh. Sir, can you categorically deny na may 2 million pesos Christmas bonus po? I don't think everybody got 2 million. Okay? Higher? No, I don't think anybody got I don't think everybody got 2 million, and I don't think anybody got higher than 2 million, you know. And in the last analysis, it's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Okay? So, again, naka-record lahat yan, di ba? May COA dyan. Kung nagwawalang yaan dyan, di siguro malalaman naman yan. Ano Christmas requirements? Ano yung Christmas requirements for this week? Well, you know, Christmas party ka sa mga barangay captain mo, health activity ka, you will do mga consultations, di ba? Mga ganon. Many things, but siyempre, you know, people are expecting the congressman to show up in their district and help them, you know, for whatever it is they need help for. So ganon. And again, these are not hard and fast rules, di ba? Wala namang ganon na talaga. Ang definite is the district budget. Okay? Now, yung mga bonus na yan, you know, you would have to go into each individual case because I know there is no general policy on that. So, it's 150 million allocation. So, ayan na po mga kababayan natin. Umamin na si Gonggong, itong matandang kongresista na si Puno, mga kababayan po natin. So, minamaliit niya pa si Leviste, na bata pa daw ito, hindi niya alam ang kanyang pinagagawa. Sila po ang nagsasabing hindi alam ni Leviste ang kanyang pinagagawa. Pero sa totoo lang, takot kasi sila kasi mabubulgar po ang kanilang katarantaduhan. Tingnan mo, di ba? Kung hindi po sinabi ni Leviste na mayroong 2 million sila, either allowance ito, o bonus ito, o talagang part ng kanilang budget, hindi niya po aaminin. Dinidinay pa ni Swansing na may binibigay sila ng 2 million sa bawat kongresista. Ang sabi pa ni Puno, mga kababayan natin, depende pa pala sa laki ng iyong distrito at sa dami po ng iyong inalagaan. At kagaya ng sinasabi kanina, sa ng video po natin ni Atty. Rowena Guanzon, ang kapal ng pagmumukha ng mga to, na pati po sa Christmas party ng barangay, ng mga barangay officials, ay sila po yung gumagastos. Diba? Supposed to be personal nila na pera yan. Dahil personal nila na pagpapasikat yan o pagpapapansin. Huwag nila gamitin yung pera ng taong bayan. Dahil mga Christmas party na yan, no, yan is private event yan. Hindi naman po yung gastos ng gobyerno. Pero ang ginagamit nila ay MOA. So, paano nila napapalusot yan? Kung talaga sinasabi niyang legit na may resibo. Liquidation by certification. So, ganyan po yung nangyayari. Kaya tama yung sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon. Dapat i-disallowed ito ng Commission on Audit dahil hindi naman ito parte, no? Supposed to be na expenses ng gobyerno. Ito po ay personal nila, mga party-party. Ay grabe po, mga kababayan po natin, Ang tulong, sinasabi niya, tulong, inaasahan na darating ka. So, ginagamit niya is yung MOA. So, nahuhuli po sila, mga kababayan po natin. Napapaamin po sila. Noong una, dinidinay pa nila. And kahit si Ridon, mga kababayan po natin, ito. Hanapin natin yung video ni Ridon, mga kababayan po natin. Si Ridon din naman, inamin niya, mga kababayan natin, na mayroon talagang ganong klaseng bigayan, no? Mayroon pala talagang 2 million, no? Na bigayan, mga kababayan. Aabutin nga ba ng 2 milyon? I think ito pong huli, umabot po ng 2 milyon. Yung pong inilabas po ng huling araw po ng Kongreso. Opo. At saan ho nang gagaling yung ganong klase ng pondo na ibinibigay sa opisina ng mga kongresista sa mga buwan ng Disyembre? Kasama ho yan sa House budget, no? So, ibig sabihin, kasama sa House budget. Ito, tingnan nyo mga kabayan po natin. Dinidinay nila na ang 2 milyon na binibigay sa kanila sa katapusan ng Disyembre ay bonus. Pero inaamin nila na talaga nakakatanggap sila ng tagda 2 milyon. Ito yung sinasabi ni Congressman Leviste na hindi niya tinanggap, hindi niya kinuha sa kanya. Kasi hindi niya nga, ayaw niya nga magtanggap sa mga ganitong klaseng panunuhol. So ito nga po is wala kasiguraduhan kung ito talaga ay normal na budget, ito talaga ay Christmas bonus, o ito ay panunuhol para sa pag-aproba ng pagratipika
ng 2026 national budget. So, positibo. 2 milyon. O, paano pa nila ma-deny? Sila O yan doon sa mga miscellaneous and operating maintenance o expenses po ng Kongreso. No? So, ibig sabihin, bawat opisina, bawat kongresista, bawat departamento, I think yan po yung sum total nito pong mga gastusin po. Umamin si Gago, mga kababayan po natin, di ba? Noong una, dinideny pa. O ngayon, inamin na rin po mismo ng mga kongresista na sila po ay nakakatanggap ng 2 milyon. Aray ko, mga kababayan, huling-huli po sa mga bibig, huling-huli po sa kanilang sariling mga bunganga, itong mga magnanakaw na kongresista na talagang sila po ay nakatanggap ng 2 milyon na bonus. At confirm, talagang legit po ang sinasabi ni Congressman Leviste. Kaya yung sinasabi nila na i-ethics complain nila si Congressman Leviste. Ano sabi ni Congressman Leviste? Sige, gawin niyo po yun. No? Subukan niyo. Aba, no? Dahil ilalabas di umano ni Congressman Leviste ang mga ebidensya kung sakaling siya po ay pa-file ng ethics complaint. So, tama itong diskarte ni Congressman Leviste na hindi niya muna nilalabas ang iba pang mga listahan, yun talagang mga mastermind, tinabi niya muna. Para kung sakaling iipitin siya, edi may hawak siyang ebidensya. So good job yan, mga kababayan natin. At kung i-ethics complain nila si Leviste, anong dahilan nila? Ang dahilan nila, dahil nilalabas niya yung Cabral Files. Hindi lang naman si Congressman Leviste, mga kababayan po natin, ang nagsasabi na siya ay may kopya ng Cabral Files. Pati si Mayor Magalong, sabi ni Mayor Magalong, kung ano ang nilabas ni Leviste, yan din yung kopya niya na Cabral Files. So, ang sinabi niya is kinuha niya muna, yan talaga doon sa DPWH. At nilabas niya ito nung humarap, unang interview ni Asi Cabral doon sa ICI. Nilabas niya ito at tinanong, napalunok nga daw ng laway itong si Cabral dahil hindi niya lubos sa kalain na may kopya na pala si Magalong, which is ito rin ang kopya ni Congressman Leviste. So, patunay na totoo. So, ngayon ba, paano nila ipa-ethics complaint? Paano nila papalabasin na sinungaling itong si Congressman Leviste? Hindi lang kasi matanggap ng buaya na si Coky Ridon na mayroon talagang patunay si Leviste na ang kanyang Bicol Saro Party List ay mayroong 150 million na budget para po sa DPWH. And bakit niya madidinay? Inasa listahan. And tingnan mo ngayon kung sino ang tunay na mga sinungaling, mga kababayan. Sinabi ni Swansing, wala daw pong binigay ng 2 milyon. Sinabi po ni Dilima, representing the makakaliwa black, no? And of course, yang si Kulot, na hindi sila nakakatanggap ng ganyang kalaking pundo. O ngayon, inamin na lahat po ito ay mayroon. Depende na lang sa kaalyado at hindi kaalyado. So, nagkakabukingan na nga po, mga kababayan po natin. At again, ang mga buaya po ay hindi na nahuhuli sa buntot, sa bunganga po sila nahuhuli. 2 na po, ang personal na umamin, nagsabi, kaya sabi ni Laila de Lima, hindi daw po siya magko-comment sa tanong whether totoo o hindi po ba na mayroon po silang natatanggap na 2 milyon. Sabi ni Laila de Lima, no comments na ako dyan, kasi sinasabi ni Swansing na hindi totoo at kasinungalingan. So lumalabas na po na walang pagbabago sa pamunuan ng House of Representatives. Nagbago man po ang kanilang speaker, si Bojidi, nagbago man ang kanilang chairman on Committee on Appropriation, walang pagbabago sa mga kawatan. Dahil gumawa pa rin sila ng paraan kung paano nila manakawan tayo mga ordinaryong Pilipino. Grabe, naunsi na naman tayo. Nalusutan na naman tayo mga Pilipino. Kaya dapat tuloy-tuloy po yung ating pakikipaglaban sa mga magnanakaw na ito. Yung tayo nakakatanggap tayo ng kunting kayoda, Christmas regalo mula sa iba't ibang kongresista. Okay, pasalamatan natin yan. Pero wag natin kalimutan na barya lang po yan sa kanilang pinagnanakaw. Binigyan lang tayo ng piso sa 1 milyon na pinagnanakaw nila. So thank you dahil binigyan nyo kami ng piso, pero sisingilin pa rin namin kayo sa inyong kulang, no? Na dapat ibabalik sa taong bayan. Yan yung mga proyektong hindi nyo po pinagawa o kaya pinagawa nyo man pero substandard at ghost project. And ngayon,
Ang kapal ng mukha, no? Kasi kung hindi makapal ang pagmumukha nila, dapat hindi nila tatanggapin ito. Di ba? Dapat gamitin ito sa mga proyektong kapaki-pakinabang. Imagine mo, gamitin mo lang sa mga Christmas party. Pasana all ka na lang. Paano pa yung mga grupo mga kaliwa? Saan ito ginagamit? Pagre-recruit, pagpapalakas ng kanilang hanay para kalabanin ang gobyerno. Magrarally para protektahan si Bongbong Marcos at siraan ang mga Duterte. Kaya mga kababayan, no, sa usapin po ng corruption, hindi nila kayang ipa-impeach si BP Sara. Hindi nila kayang idiin itong CIF na issue kay Vice President Sara. Kasi tingnan mo sa kanila, ang lalaki ng pera na kanilang nilurusay. Okay, hanapin natin, saan na pupunta yung halos 20 billion na budget nila yearly sa MOA. Asan yung mga resibo? Open the book, sa publiko po nila. Ang talagang wala po silang ginagasto. And again, no, para kay Congressman Kiko Barsaga. Ito. Sabi ni Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan natin, no, malinaw kung sino po yung mastermind sa Cabral Files na ito. Malinaw kung saan patungo itong Cabral Files. Ito daw po ay patungo sa isang mastermind na si Bongbong Marcos. Kaya gano'n na lang sila ka-agresibo na pinatahimik si Cabral and now gustong i-ethics complaint itong si Leveste. Ang suspension daw po ni Congressman Kiko Barsaga ay may suspension 2.0 pa yan dahil hindi siya papayagan na magsasalita sa podium ng House of Representatives. Kaya nagtataka po tayo sa mga Pilipinong hindi pa rin lumalabas ka tuwing may mga rallies. Nakitang-kita na po natin, di ba, sa survey, negatibo na ang grade ni Bongbong Marcos. Kaya dapat si Bongbong Marcos na lang mismo ang mahiya at tumigil na po siya sa kanyang pag-iipal. Itong si Claire Castro, lalong na-upgrade na, yung kanyang pang-aatake kay BP Sara. May pa-tsaki-tsaki pa siya. Tingnan naman natin kung sino yung tunay na tsaki ang mukha or tsaka, di ba siya? Si Claire Castro. And lahat yan na kanilang pinagagawa ngayon sa ating bansa, kailangan nilang pagbabayaran yan pagdating ng tamang panahon. Kaya laban lang tayo, mga kababayan po natin. And salamat po dito kay Attorney Rowena Guanzon. Napakatapang po talagang Gabriela po itong si Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan po natin. No, Sabi ni talagang nagsasalita, no? Talagang lumalaban dito sa mga magnanakaw na mga kongresista. Mabuhay po kayo, Attorney Rowena Guanzon, at sana bakbakan pa ng bakbakan niya, si Ridon, yang si Puno na talagang umamin na may tagda 2 milyon po sila, mga kababayan. Okay, so punta tayo sa ating next topic, ha. Ito patungkol kay Boying Rimulya.